Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ang pinakatampok ng ating kwento ay hango sa totoo kong buhay noong ako'y 19 taong gulang doon sa Mindanao. Ang pinangyarihang lugar ay sa Bato, Surigao. Tawagin nyo na lamang akong Sus. Nagtatrabaho ako sa isang malaking laging company noon. Ang pinaka-department ko sa laging company ay sa Nursery 8. Kami ang tagalagay o repair station ang aming mga trabaho. Pagka pinutol ang kahoy, kami ang magpapalit o magtatanim muli para may muling tumubong kahoy gaya ng lawaan, apitong, nara. Isang araw, ipinag-uutos sa amin ng aming foreman at leadman na kami ay mangunguha ng mga bungang kahoy, bunga ng lawaan, bunga ng apitong para ito ay gawin naming seedlings. Kailangan kaming pumunta sa kagubatan. Maghahanap kami ng mga mother tree sapagkat ang mga mother tree yun ang nagbubunga at doon kami mamumulot ng mga nalaglag na bunga ng lawaan o di kaya apitong. Nang marating na namin ang kagubatan, may nakita na kaming mother tree. Masasabi naming mother tree sapagkat napakalaki ng puno at maraming mga bungang nalaglag at inumpisahan na naming mamumulot ng mga bunga para ito'y aming gagawing seedlings o patubo para ito naman ang aming ipapalit pag lumaki na. Pwede nang itanim, ipapalit namin sa mga kahoy na pinutol. Marami na kaming nakuliktang mga bunga ng punong kahoy. Halos mga lahati na ang sako. Ang sabi ng aming foreman, tayo na'y aalis na. Uuwi na tayo sapagkat napakarami na ang ating mga nakuhang bunga. Papunta na kami sa may kalsada kung saan doon sa kalsada dumadaan ang mga laging truck para naman kami ay makikisakay para makarating kami sa aming destinasyon na kung saan naroon ang aming nursery. Nang makalapit na kami sa kalsada, bigla kaming nakarinig na malalakas na putukan ng mga baril. Hindi namin alam kung sino ang naglalaban sa may bandang kalsada. At ang ikinagugulat pa namin, merong malalakas na putok na tila kanyon. Kaya sigaw ng aming foreman, "Dapa! Dapa! Dapa kayong lahat!" Takot na kami. Hindi namin malalaman kung ano ang aming gagawin. Patuloy pa kaming maglalakad papuntang kalsada o manatili na lang nakadapa. Kaya ang ginawa namin, nakiramdam muna kami kung ano pa mangyayari. Subalit patuloy pa rin ang putukan na tila baga nagkaroon na ng giyera. Walang tatayo, gagapang ang lahat. Dahan-dahan tayong gagapang. Delikado kapag mananatili tayo dito. Gagapang tayo ng dahan-dahan. Baka tayo abutan ng mga reinforcement, mga sundalo at rebelde ang mga naglalaban. Yan ang sabi ng aking foreman. Kaya ang ginawa naman namin, sinunod namin ang aming foreman. Dahan-dahan kaming gumagapang. Pagdating namin sa unahan, may nakita kami. Isang ulo ng kalabaw. Nakita namin. Kilala namin ang kalabaw na yun. Kilala namin kung sino ang may-ari ng kalabaw. Isang linggo na niyang hinahanap ang kanyang kalabaw.
kalabaw ni Juan. Kaya nakilala namin ang kalabaw niya na nawawala dahil sa ang sungay ay putol. At napansin namin sa aming paligid kung saan naroon ang ulo ng kalabaw. Ang mga damo nalalanta, tila baga may mga taong tumambay. Kaya hindi na lang namin pinapansin ang aming mga nakikita. Patuloy kaming gumagapang dahan-dahan hanggang nakarating kami sa may unahan. May nakita kaming isang matanda nangunguha ng yantok. Alam namin siya ay nangunguha ng yantok dahil sa napakaraming yantok sa kanyang tagiliran. Ang matandang ito'y nakadapa din. Tinanong namin ang matanda, Tata, ano pong nangyayari? Nako, nakakatakot naman. Maraming mga sundalo diyan sa baba ng kalsada. Merong labanan ng mga rebelde. Ang mga sundalo ngayon ay inambush ng mga rebelde. Kaya kung nalalaman, dahil yung pinanggalingan niyo, siguro naman nakikita niyo ang ulo ng kalabaw. Doon nakapwesto ang mga rebelde. 1 linggo na sila doon. Hindi naman nila ako pinapansin. Patuloy lang akong nangunguha ng yantok at hindi ko rin sila pinapansin. Yung pala, may pinag-aabangan silang mga sundalo. Mga sundalong may mga dalang armas, may mga dalang baril. Inambush nila ito. Subalit lumaban ang mga sundalo. Hinabol sila papuntang unahan. Kaya wala na tayong nadatnan ng mga rebelde. Pero yung pinanggalingan ninyo doon na may ulo ng kalabaw, doon sila nakapwesto. 1 linggo silang nag-aabang doon sa mga sundalo. Ang kawawang Juan, hindi na pala niya makikita kailanman ang kanyang kalabaw sapagkat kinain na ng mga rebelde. Yan ang ginawang pagkain sa loob ng 1 linggo. Subalit patuloy pa rin ang putukan sa unahan. Hindi kami makapag-abante. Doon pa naman kami dadaan. Doon kami dadaan para mag-abang ng mga laging truck. Hindi naman kami pwedeng manatili sa aming kinaroroonan sapagkat napakadelikado kapag dumating ang reinforcement ng mga sundalo. Dadaan tiyak sa kagubatan, madadaanan kami. Baka kami mapagkakamalang mga rebelde. Kaya patuloy kaming gumagapang. Palapit kami ng palapit sa may putukan. Sino sa inyo ang may puting tela o puting damit? O kaya tuwalya o bimpo? Bakit, Foreman? Anong gagawin natin sa telang puti? Gagawin nating bandela para hindi tayo mapagkamalang kalaban. Ang problema, wala kaming damit na puti o bimpo man lang o anumang telang puti. Bigla kong naaalala, ang brief ko pala'y puti. Kaya ang ginawa ko, hinubad ko ang aking brief. Di bali ng walang brief para mabuhay lang kaming lahat. Nang mahubad ko na ang brief, kumuha ko ng maliit na kahoy na tila stick at ito'y itinali ko. Tinali ko ang brief sa may stick na kahoy at ito'y itinaas ko. Patuloy kaming gumagapang hanggang sa makalapit kami sa may mga sundalo at kinumpronta kami kaagad ng mga sundalo. Nakatutok na sa amin ang mga baril ng mga sundalo. Kinakabahan kaming lahat. Baka kami rat-ratin. Tiyak ang aming kamatayan. Maya-maya'y lumapit ang aming Foreman. Nakataas ang mga kamay ng aming Foreman. Kinausap ang isang sundalo. Pinaliwanag ng aming Foreman
Hindi kami mga rebelde. Kami ay mga trabahador ng laging company. Nangunguha lang kami ng mga seedlings ng bungang kahoy para ipalit namin sa mga naputol na kahoy. Maya-maya'y hiningan kami ng mga ID. Mabuti na lang, dala-dala namin ang aming mga ID ng pagkakakilanlan na kami ay nagtatrabaho sa isang laging company. May isang sundalong nagsalita, tila baga isang opisyal ng mga sundalo, sapagkat minanduhan niya ang 4 na sundalo. Nagabayan kami o eskortan kami pababa sa may kalsada para maging ligtas kaming lahat na makababa sa may kalsada. Dali-dali namang sumunod sa kanilang opisyal ang 4 na sundalo at ginabayan kami pababa. At nang kami makarating na sa baba, kitang-kita namin ang mga sugatang sundalo at may mga namatay ding mga rebelde. Alam naming rebelde sapagkat hindi naka-uniforme. Mamaya-maya dumating na ang laging truck. Sumakay na kami. Nakauwi na kami sa aming kampo o sa aming barracks kung saan naroon ang nursery. Sabi ko sa aking mga kasama, mabuti na lang hindi tayo napahamak. Mabait pa rin ang Diyos sa atin. Hindi tayo pinababayaan. Dito natatapos ang aking kwento. Ang totoong kwento na nangyari sa aking buhay noong ako'y nasa Bato, Surigao, Mindanao. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento, ang totoong mga kwento na nangyayari sa aking buhay. Huwag po lamang sana nating kalimutan i-like, i-share at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel. JSD all around. At kapag may katanungan kayo at pwede rin kayong mag-comment sa aking mga kwento.